Once again, this Pastoral of Shepherd's Tab, no? Pag-usapan nga natin mga kapatid. Alam niyo simbahan masyadong ang Kristiyano sensitive na maraming gustong umalis ng simbahan. Pero alam niyo merong mga signs na kailangan mo nang umalis ng simbahan. At hindi lahat ng pagkakataon kailangan mong alisan. No, napagsabihan ka lang, iiwan mo na ang church. No, na-review ka lang, iiwan mo na ang church. Usually, ganun ang pag-alis eh. Hindi naman wala namang ginawa ang pastor o ang leader aalis, no? Pero meron dapat signs, no? Hindi lahat ng church dapat iwan, pero hindi rin lahat ng church dapat pagtiisan. Ano po? So maraming Christian ang tinuturuan dito. Basta church, stay lang, kahit anong mangyari. Pero ang tanong, hindi loyal ka ba sa church? Ang tanong ay loyal pa ba ang church kay Kristo at sa kanyang salita? Yun ang tamang tanong, mga kapatid. Ang loyalty na walang discernment ay maaaring maging dahilan para manatili ka sa isang lugar na unti-unti nang sumisira sa isang pananampalataya. Bakit? Wala kang discernment eh. Kahit mali na yung tinuturo, okay ka pa rin. Problema yun, syempre. So, hindi rin lahat ng conflict ay dahilan para umalis. No, walang perfect church, pero may mga sitwasyon na ang pananatili ay hindi na faithfulness, kundi fear, tradition, o unhealthy attachment. Ano po? So, number one, pag-usapan natin, the gospel is being replaced. No? Pwede ka nang umalis sa simbahan, kapatid, pag yung gospel napalitan na. Kapag ang gospel ay napalitan na ng prosperity, self-help, entertainment, motivational speech, o puro emotional experiences na lang. Walang transformation, no? Walang answered prayer, no? Malaking problema 'yon. Hindi na si Kristo ang center. Ang church ay dapat na nagpapakilala kay Jesus. Hindi lang nagpapagaan ng pakiramdam ng tao. Kaya nga sabi sa Galatians 1:8, remind us that even if someone preaches another gospel, it must be rejected, mga minamahal kong kapatid. Pangalawa, sin is protected instead of confronted. Alam, ang dami nito sa pastor. No, ang daming pastor and leader pinoproteksyonan masyado yung kasalanan rather than ayusin, rather than i-review. No? Depende yung pagre-review, mga kapatid, hindi lahat na may kasalanan pwede mo reviewin ng maraming tao. Kailangan pag tinuwid mo sila, yung wala naman nakakakita, na kayo lang ang mag-uusap. Hindi na, may humiliation din kasi. May integridad din na iniingatan yan. And otherwise, hindi ka lang naman perpekto. No, pwede ka rin naman magkamali. Kapag ang mga ordinaryong member ay dinidisiplina mo, pero ang mga leaders ay exempted, no, pwede ba yon? Pag ang leaders disiplinahin, pag ang member, pag leader exempted, no? Kapag ang abuse ay tinatawag na misunderstanding, kapag ang repentance ay napapalitan ng cover up, hindi na healthy ang church, mga kapatid. No, ang church na mas pinoproteksyonan yung reputasyon kaysa sa righteousness, unti-unti nawawala sa puso ng Diyos yan. Amen po. Hindi kinakancel ng Diyos sa accountability sa bawat Kristiyano. You are expected to follow leaders more than Christ. Yun po ang nauunawaan ko. Pero kapag bawal magtanong, kapag lahat ng desisyon leader lang ang tama, kapag ang disagreement yung ay automatic rebellion na pag hindi ka sumunod sa pastor, no? Kapag sinalungat mo siya, rebellion na agad. Hindi ganoon, no? Kapag mas natatakot ma-disappoint ang pastor kaysa ma-please si God, may problema doon. No? Number 4, may spiritual abuse, nagiging normal. Ano spiritual abuse? No? Lagi natin tandaan, mga kapatid, hindi lahat ng submission ay biblical. Kapag ginagamit ang Bible para kontrolin, kapag guilty ang pangunahing motivation, kapag fear ang dahilan kung bakit ka nagsiserve, kapag ang loyalty ay sinusukat, kung gaano ka ka-silent, hindi yung shepherding. This is manipulation, wearing a ministry uniform. No? Hindi tinawag ni Jesus ang leader para mag-control, kundi maglingkod, mga minamahal. So, the Bible is no longer the final authority. Pag hindi na ang Biblia ang final authority, iwan mo na simbahan. Sigurado ako doon mapapahama ka. Kapag tradisyon yung palaging panalo, no? Delikado 'yan. Yung culture yung mas mahalaga yung kultura kaysa sa scripture, delikado 'yan, kapatid. Scripture should never submit to church culture, no? And staying there is slowly pulling you away from Christ. Pag yung pananatili mo, inilalayo ka kay Kristo rather than nilalapit ka kay Christ. No, mabigat na sign yun. Biro mo, nasa church ka. Dapat mapalapit ka pero napalayo ka. Problema yun. Iwan mo na simbahan mo pagka ganun. Kapag ang church mo ang dahilan kung bakit nawawala ang iyong pagmamahal sa Diyos, kapag ang ministry ay unti-unti nang pumapatay sa iyong spiritual life, kapag mas lumalaki yung fear kaysa faith,
Kapag mas marami kang trauma kaysa transformation, huwag mong tawagin faithfulness ang isang bagay na unti-unting sumisira sa iyong relasyon kay Kristo, kapatid. Hindi ka niligtas ni Jesus para maging loyal sa isang sistema. Niligtas ka niya para sumunod sa Kanya. So, anong gagawin natin? No? So, makipag-usap sa Diyos, manalangin, bigyan ng pagkakataon ng repentance at conciliation, pero tandaan, never stay in a place simply because you've been there for years. Stay because Christ is honored there. Huwag ka manatili sa simbahan dahil matagal ka na dyan, marami ka ng kaibigan. No? So manatili ka dyan dahil napaparangalan si Kristo dyan. Pero pagka hindi, kapatid, time to leave the church. Muli po, ito si Pastor Alan Shepherd. Stop. God bless you all po.